Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Ayan, good morning. Tayo po ay, ito ngayon po ay Sunday at tayo po yung malalambahan sa Panginoon. Napakadami pong nangyari sa buong isang linggo, sa maraming araw. At alam ko po personally, marami po kayong gusto nang magpasalamat sa Panginoon. Kaya po, I'm inviting everyone to stand up. At tayo po ay manalangin at magpuri sa Panginoon. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Muli pagising sa umaga, pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kakalanan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa pagising sa umaga na alala ka, Panginoon. Pagising sa umaga, naalala ka, sasabihin ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasama, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw
lakas na ipinagkakaloob mo po sa amin, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong kalakasan, Panginoon. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, hayaan mo po na sa aming pagpupuri, Ikaw po ay magalak, Ikaw po ay aming mapapurihan ng aming buong puso, ng aming buong lakas, ng aming buong kaluluwa, Panginoon. Lord, ihanda mo ang aming mga puso sa pananambahan sa iyo, anuman po na hindi karapat-dapat na nakikita mo upang kami ay hindi makapanambahan sa iyo ng maayos, Panginoon. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan sa aming kaisipan, sa aming mga nagawa, at sa aming mga salita, Panginoon. Hayaan mo po na ang kapatawaran mo, Panginoon, ang maibigay sa bawat isa sa amin upang malaya kami na makapanambahan sa iyo, aming Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pag-aawitan. Hayaan mo po na mga awiting ito na aming ibibigay sa iyo, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Ikaw po ay malugod, Panginoon, kasama ng iyong mga anghel sa kalangitan. At ang pakikinig namin, Panginoon, sa iyong mga salita, hayaan mo po ito ay pagtuturo sa amin upang kami ay mas lalo pa na mapamahal sa iyo, mas lalo pa, Panginoon, na ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, aming Panginoon. At anuman po ang maririnig po namin, hayaan mo po na ito, O Diyos, ay mailagay sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, Panginoon, upang magawa namin, Panginoon, ang mga dapat naming sundin, Panginoon, na nais mo sa amin, Panginoon. At Lord, hayaan mo din sa aming pabibigay. Ikaw po ang mapagpala, Panginoon, anuman po ang bawat tinatangkilik ng bawat isa, maibigay po namin, Panginoon, na merong kagalakan ng aming mga puso. Hayaan mo po na ang mga biyayang ito, Panginoon, ay magamit para sa iyong iglesia. Para, Panginoon, mas lalo pa kami, Panginoon, na maibigay, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga biyaya, O Diyos, na ipinagkakaloob mo po sa amin. Lord, Ikaw po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Ikaw po, Panginoon, na mapagpala at magalak ka, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong umaga. Purihin ka, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, kasama po ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Amen. Kagabi po, habang kami ay nag-devotion din ni Gwen, natanong po niya sa akin na bakit kailangan ng praise and worship? Bakit kailangan kumanta pag-service? Bakit kailangan pag-tuwing fellowship kumakanta? And na-remind po ako sa kwento sa Biblia, sa buhay ni Pablo, na kung saan ay nakulong sila. And sa kanilang pagkakulong, hindi sila na-bother, yet ang ginawa nila ay umawit sila sa Panginoon. Meron po kasing katotohanan sa pag-awit sa Panginoon na there's something or there will be something that might happen when we sing. Na kung ang selda po yan, kung saan hakulong sila Pablo, nang habang sila ay kumakanta ay naggumuho at nakaalis sila at nakalaya sila. Kung tayo ay nakakulong ngayon sa mga alalahanin, sa problema, sa kalungkutan, and everything, tayo po'y umawit sa Panginoon and surely, yan po ay matitibag na presensya ng Panginoon. Amin po ba doon? Amen. Kaya po tayo po'y umawit sa Panginoon. Let us give our best clap, our voices above anything else, at tayo po'y umawit at puri sa Panginoon. Amen. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your
Tamis na pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Dumadaloy, umaapaw, walang pati sa puso ko. Sa hirap at ginhawa, alam ko nalan ka. Ikaw ang tanging pag-asa, sa piling mo'y ganap ang ligaya. Sa buhay kong ito, sa buhay ko ito, walang katulad mo, Diyos. Walang katulad mo sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, mananangan lamang sa'yo. Tamis ng pag-ibig mo, tamis ng pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Dumadaloy, umaapaw, walang pati sa puso ko. Sa hirap at ginhawa, alam ko nalan ka. Ikaw ang tanging pag-asa, sa piling mo'y ganap. Ikaw ang tanging pag-asa, alam mo narin ka. Ikaw ang tanging pag-asa, sa piling
ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, O Diyos. Umawit, sumaya. Umawit, sumaya, umiyak sa tuwa nang ako'y naligtas sa sala. Tumahimik na lang at magninay-ninay, sumuko na taas ang kamay. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila kami, Jesus. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, O Diyos. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila, nang makilala ka, Jesus. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, O Diyos. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila, nang makilala ka, Jesus. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, O Diyos. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila, nang makilala ka, Jesus. Ganyan kadakila, dakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, O Diyos. Ganyan kadakila, O Diyos. Ganyan kadakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, Jesus. Ganyan kadakila, dakila, ganyan kadakila, ganyan kadakila ka, O Diyos. Ganyan kadakila ka, O Diyos. Ganyan kadakila ka, O Diyos. Kaya Panginoon na ikaw ay dakila. Ikaw ay dakilang Diyos sa aming mga buhay, O God. Salamat, O Diyos, that you had revealed yourself, Panginoon, sa amin every single day ng aming mga buhay, O God. Malayo man o malapit, O Diyos, siguradong kami ay abot ng dakilang kamay mo, O Diyos. At salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagkakaligtas mo sa aming mga sala. And Lord, we are offering praises, Panginoon, for our hearts overflows ng papuling pagsamba, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Kaya, O Diyos, tanggapin mo ang aming mga panalangin, ang aming mga awit, ang aming mga pagsamba na tanging para sa iyo lamang, O Diyos. Ito pong aming papuri sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng Panginoon.
Amen at amen. You may be seated in the presence of God. Hindi po tayo manalangin para sa pagbibigay. Minsan pa aming Diyos na dakila. Panginoon, marami pong salamat. Salamat po sa kabutihan mo, Diyos, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, sa isang linggo, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, O Diyos, sa mga kalakasan namin, Panginoon, at sa mga pinagkakakitaan namin, O Diyos. Kaya, Lord God, karapat-dapat lang, Panginoon, na Lord, ibalik namin sa inyo ang Lord ang para sa inyo, Panginoon. Lord God, pinataas ko po ang mga kapatiran ko, Panginoon. Lord, yung mga may trabaho, O Diyos, nawa, Panginoon, ipuin mo sila, O Diyos, nang sa gayon, Panginoon, yung para sa inyo ay mailaan lamang sa inyo, Panginoon Diyos. At Lord God, maging sa mga Lord, naghahanap buhay ng Lord na hindi sapat, Panginoon, tinataas ko po sila sa inyo, Panginoon Diyos. Lord God, biyayaan mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang kalingain, Panginoon Diyos. At Lord God, sa mga Lord, naghahanap ng trabaho. Nawa, Panginoon, makatagpo sila, Panginoon, ng mga employer, O God, na Lord, na Kristiyano, Panginoon, na nakakakilala sa inyo, Panginoon Diyos. At Lord God, sa panahon, Panginoon, na sila po ay makatagpo, Panginoon, ng trabaho, na Lord, kaloob mo, Panginoon, paalala mo sa kanila, Panginoon, yung Lord, yung kanilang pangako, Panginoon, na pagdating na magkapagtrabaho ay magkakaloob sila, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Lord God, dalangin ko po sa mga oras na to, ang mga nandirito, Panginoon, punuin mo sila, Panginoon, ang inyong pagpapala, O Diyos. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. At Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na Lord, hindi lang sa unang pagkakataon, kundi sa bawat Panginoon, yugto ng kanilang buhay na kanilang maaabot, Panginoon, ng kanilang mga success, Panginoon, iaalay sa inyo. Dahil lahat ng ito, Panginoon, ay nagagaling sa inyo lamang. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa. Ito po aking samot dalangin sa pangalan niya, anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pinabati ko po kayo ng Happy Mother's Day po sa lahat po ng narito na nanay po natin. Kayo po ay biyaya ng ating Panginoon dahil hindi matatawaran ang sakripisyo ng isang ina sa pag-aalaga, pag-aasikaso ng kanyang anak. Pwede po bang bigyan ninyo ng bati ang inyong katabi? Happy Mother's Day kung katabi yung aming nanay. Sadyang mabuti po ang ating Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pinag-uusapan po ng ating distinctive ng ating organization, which is yung HALO.
Nung unang nakaraang buwan po ay pinag-usapan po natin is about holiness and accountability. And ngayon po ay dadako po tayo sa ating topic, which is yung about love, yung sa L. Nauna po yung part 2, pero hindi naman po ibig sabihin, nauna po yan ay kailangan masunod po. Ayun po, I think it's the third time po na nakapag-speak po ako about love dito po sa church. This year din po, puro love po ang aking na i-preach. So, sa Biblia po talaga, ang pinakamahalaga po sa lahat, yung nais po ng Panginoon sa atin ay magmahal po tayo. Kasi sa totoo lang, ang pag-ibig po ay talagang yan po yung susi para po tayo ay maging isang growing church. Dahil lahat po dyan ay nakaugat sa pag-ibig, ang ating pag-ibig sa ating Panginoon, at ating pag-ibig po sa ating kapwa. So our topic for today is loving God and loving others. Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Ayan po. Hindi po galing sa galing sa nguso lang, kundi galing po sa puso. Parang parang bumuga lang yung pagsabi mo ng mahal kita sa Panginoon. Pero yun nga po, ang scripture po na ating tatalakayin ay matatagpuan po sa Matthew chapter 22, 36 to 40. So magandang umaga po sa bawat isa, at tayo po ay nasa ikatong bahagi na po ng ating series na Hilo. Ito nga po yung love na ating pag-uusapan po. Ito po yung binibigyan po natin ng importansya sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, at the same time sa discipleship po ng ating Christ to the Philippines. At ang mensahe po natin ay loving God and loving others. Ang passage po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Sabay-sabayan niyo pong basahin. In 1, 2, 3, go! This is the greatest commandment. Jesus is like us, our This is the first and greatest commandment. And the second is like this. Love the Lord. Uulitin ko pong basahin. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and prophets hang on these two commandments. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy po kami lumalapit sa kapangyarihan mo, Panginoon. Ina-acknowledge namin na Ikaw ay mabuti. Ikaw po ang aming tagapagligtas at Diyos, Panginoon, ng aming buhay. Panginoon, kami po ang muli ay dadako, Panginoon, sa aming pag-uusapan, which is ang pag-ibig. Alam namin, Ikaw ang source, Panginoon, ng pag-ibig ng lahat, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, hayaan niyo, Panginoon, patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na handang makinig, Panginoon. Puso, Panginoon, handang magpaturo, Panginoon, at sumunod sa salita ng Panginoon. Patuloy kang maranasan ang bawat isa sa amin sa lugar na ito. Patuloy po kaming lahat dito ay matuto, Panginoon, ng salita mo. Sa iyo po ang papurihan, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa verse na ito, sa tagpong ito, tinanong si Jesus ng mga Pariseo. Alam po natin at alam po ng bawat isa sa inyo ang konteksto po nito. Nagtanong siya, Teacher, ano ba ang pinakamahalagang utos sa law? Ang tinutukoy nila ay ang 10 Commandments. Kaya po nila naitanong ito. Kasi dahil po kultura nila, nalaman nila na yung 10 Commandments hanggang sa generation to generation ay yun ang sinusunod ng mga tao. Pero ang katotohanan, sumagot po ang ating Panginoong Jesus. At sinagot po ng Panginoon ang summary ng buong kautusan. At ito ay ang 2 command. Una, love God with all your heart, soul, and mind. Mahalin po natin ang ating Panginoong Diyos. Buong puso, buong lakas,
heart, soul, and mind. Ito po ang nais ng Panginoon na tinuturo sa atin. Unahin po natin, above all priorities na meron po kayo sa buhay, prioritize the Lord. Yun po ang nais ng Panginoon. Pangalawang sagot niya ay, love your neighbor as yourself. Bakit kaya sinabi ito ng Panginoon? Kasi alam natin na may mga pagkakataon na we are na-challenge po tayo na kahit yung mga kapatid natin, pamilya natin, kung may mga struggle po tayo sa pamilya, minsan pinapalubog natin ang araw. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag po natin palubugin ang araw. Di ba? Tama po. Magkaayos po tayo bilang isang pamilya. Tayo po ay magmahalan. Mahalin po natin. Yung family niyo po ay neighbor niyo po yan. Ayan po. Lahat po tayo dito, neighbor po natin ang bawat isa. So, yun po ang inuutos po ng Panginoon ay mahalin po natin ang ating family, mahalin po natin ang ating kapwa, lahat po na nakapaligid sa atin ay mahalin po natin. Ang dalawang utos na ito, ang foundation po ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kailangan tayo ay connected sa pagmamahal sa Panginoon. Kasi kapag mahal natin ang Panginoon, tapos hindi dumadaloy sa atin ang pagmamahal na mula sa Diyos, dinadaya po natin ang ating mga sarili. Kailangan po, kung tayo ay committed sa Panginoon, ipakita po natin na mahal po natin ang ating kapwa. Di ba po, lagi na pong tinatapik ito eh. Sa tingin nyo, bakit kaya paulit-ulit itong tinatapik? Kasi karamihan po sa atin ay maaaring mag-fail po sa area na ito. Marami po pwedeng mag-fail po sa area na ito. Kaya po sinasabi ng Panginoon, mahalin po natin ang ating kapwa. Kasi that time po, ang tingin po ng mga Pariseo ay ang mahigpit na pagsunod sa law, ang kasiguraduhan ng pananampalataya ng tao. Dapat yung law, mula doon kay Moses, yung law, yung 10 Commandments, dapat yun. At may punto naman po sila, pero nami-misinterpret po nila yung sentro ng utos ng Diyos. Kasi po, kung sasumahin po natin yung pagmamahal sa Diyos, ang 10 Commandments, ito po ay hinati sa dalawa. Kaya si Jesus, itinuwid niya po ang ganitong pananaw. Ang pagmamahal sa Diyos, huwag kang papatay, pagmamahal sa kapwa. Huwag kang sasamba sa kahit anong Diyos-Diyosan, pagmamahal po yun sa ating Panginoon. At maaring tayo rin po ay mahulog sa ganitong pananaw. Kaya po, napakahalaga po ng isang discipleship. Napakahalaga na tayo po ay natututo day by day. Ano pa yung edad po natin? Wala pong kinalaman ng edad po natin. Kahit tayo ay senior na, dapat learner po tayo. Yun po ang katotohanan. Meron po akong ibibigay na 3 klase ng Kristiyano. Tignan po natin. Unang-una po ay complying Christian. Pag sinabi natin complying, sabihin nyo nga po, complying. Ayan po, nagko-comply ka lang. Halimbawa ako, pupunta lang ako kasi may ministry ako sa church. Pupunta ako dito sa church, sisimba lang ako. Nag-comply na ako sa nais ng Panginoon. Sa ika-7th araw, dapat mamahinga ka, manambahan ka sa Panginoon. Nag-comply na ako. Okay po? Sinusunod mo yung command, but without deep love. Yan po ang complying. Sumusunod ka sa command ng Panginoon, pero wala kang malalim na pagmamahal sa pagsunod mo doon. Ito yung mga Kristiyanong hindi pagmamahal sa Diyos ang motivation ng kanilang pagsunod. Kasi kapag hindi po natin motivation ito, definitely, tayo po ay magkakamali. Tayo po ay magkakamali ng ating pananaw po. Pag hindi pagmamahal ang pinanggagalingan, magiging pwede na. Kasi mahal po natin ang ating ginagawa. Halimbawa, isa sa inyo dito ay nag-a-usher. Maaga kang pupunta sa church. Dahil mahal mo ang pag-a-usher mo, definitely, maaga ka pupunta sa church. Well, talagang kahit alam niyo po yun na kakaunti yung mga nakakamayan mo, kakaunti yung nababati mo, yung deep mo po, meron kang pag-ibig, nag-flow sa'yo, yung pag-ibig na meron po ang ating Panginoon. Dahil po ng sinabi ko, magiging pwede ang pwede na. Magiging selective lang ang ating susundin. Sa scripture po, ito susundin natin. Ito, hindi ko na kaya itong gawin. Hindi ko na susundin ito. Ganun na po mangyayari. Yung madali lang yung gagawin natin pag mahirap na, huwag na nga yan. Example po, okay na ang sumisimba, huwag lang sa ministry.
Okay na, tumanggap na ako sa Panginoon. Sa mga kabataan na lang yan. Nandiyan naman sila. Ang dami kong ginagawa. Naglalaba ako. Lahat naman po tayo, maraming ginagawa sa buhay. Tama po ba? Abala po tayo sa mga bagay na kung saan ay hahatakin po nito yung nais po at konteksto na pinag-uusapan po natin na pagmamahal sa Diyos ng buong puso't kaluluwa. Mas minamahal natin ang ating sarili. Kaya, okay na sa atin na, sige umatenda lang ako ng church, hindi mag-ministry, or either, sige mag-ministry ako, pero hindi na ako mag-evangelize. Hindi na ako magdi-disciple. Hindi na ako hindi na ako magtuturo, hindi na ako mag-aalaga. Wala nang mentee. Okay na sa akin. Ganun po ang halimbawa. You are a complying Christian kapag ganito po ang sitwasyon ng buhay mo. Mahirap yan mga kapatid. Alam ko po na nais naman natin gawin ang mga bagay na ito. Pero ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay hindi lang po tayo maging complying Christian. Pangalawang example po natin is complaining Christian. Ayan. Merong complying Christian, meron din complaining Christian. Ayan po. Ang complaining Christian, siya yung naglilingkod, pero may grudging siya sa kanyang puso. Halimbawa ako, naglilingkod ako. Ay, ako na naman, ganun ang isipin ko. Halimbawa lang po pupunta ako sa church. Ayan. Ang aking sarili, ang hinahalimbawa ko. For example, ano ba yan? Worship leader ako, 6 months, tuloy-tuloy. Ayan, may karoon ako ng grudging heart. Dahil anong nangyari sa mga Pero hindi po. Pinapanalangin po natin na hindi po mangyari yun. Ayun nga po, ganun po yung complaining Christian. Nag-minister ka, pero nagko-complain ka. Ganun po yung nangyayari. Tignan po natin yung Luke 10 verse 40. Ayan po, si Martha, siya po ay naglilingkod, pero nagko-complain po siya kay Mary. Ang daming ginagawa ni Martha. Tapos nagko-complain naman siya kay Mary. Ano ba yan? Pagmamahal ba kay Jesus ang paglilingkod ni Martha? O pagmamagaling? Nagsiserve pero nagre-reklamo po si Martha. May mga binubulong na negative o kung ano-ano. Bakit ang dami kong ginagawa para kay Lord? Bakit yung iba konti wala? Yan po ang complaining Christian. Hello? Example po. Lord, ginagawa ko naman ang gusto niyo, pero bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Sumunod ako sa iyo, pero bakit gano'n? Naghihirap kami. Complaining po yan, mga kapatid. Nababaon kami sa utang. Mga kapatid, complaining po yan. May ganyan po ba sa atin? Sumunod tayo sa Panginoon, pero nauna yung ating pag-complain bago tayo mag-obey. Next one is committed Christian. Ito yung pangatlo, committed or the committed Christian. Ito naman yung naglilingkod na may pagmamahal. Knowing that true love for God is expressed in joyful obedience. Alam niyo po, katatapos lang po ng Operation Christmas Child, isang buong linggo, natutuwa po ako at wala po akong narinig. Wala po akong narinig na nagko-complain po. Konti lang po kami na naglilingkod, pero wala po. Nakita ko po yung heart ng bawat isa. Despite of the weather na meron po ang church, sobrang init, mga 55 degrees, ganun. Para kaming nasa oven, pero wala po akong narinig. Wala po akong narinig na ganung senaryo na nag-complain. Kahit po sa SBC, nakita ko po ang puso po nila, they are very committed to serve the Lord, to serve those children. Sabi po sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo ang utos ko. I hope and pray na hindi tayo mahulog sa complying Christian o complaining Christian. Kundi tayong lahat ay maging committed Christian. Naglilingkod ng masaya at may pagmamahal sa Diyos. Yun po ang panalangin natin na tayo po ay maglingkod na masaya. Ano man yung ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, you are not expecting in return
kundi nagbibigay ka. Ang nagmamahal ay nagbibigay lang. Tama po ba? Hindi po nag-i-expect ng Mother's Day ngayon, wala akong natanggap sa asawa ko. Joke lang po. Pero, ito naman yung syempre, kailangan din po natin yon. Kailangan din po yon ng mga tatay, ayun po, ng mga anak po. Lalabas, magtitreat, kasama din po yon. Pero, iwasan po natin iwasan po natin na mag-complain. Tama po ba? Ayun po. Amen po. So, kailangan tayo ay, kahit tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at wala po tayong ini-expect ng return. Hindi po natin siya gagawing Panginoon. Ayan. Kundi, Panginoon po talaga siya. So, next po natin is OT, yung backlog po ng OT. Ano po ang tinutukoy ni Jesus dito sa verse natin? Sabi sa Deuteronomy 6:4 and 5, Moses calls their attention of their commitment before God. He reminded them God's unfailing word and loves toward them. God's covenant has been realized at this time for a long journey with much experience and how God enabled them and triumphed from all their enemies. Meron pong strong command po ang ating Panginoon. Nababasahin po natin sa next verse. Sabi po dito sa Deuteronomy 6:4-5, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. The Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your strength. Sa tingin niyo po, kung babasahin niyo po yan ng isang tinginan, ano po ang pinakamahalaga? Or bukod sa pag-ibig, ano po ang pinakamahalaga dyan na ingredients? Nakita niyo po ba? Here po ang pinakamahalaga. Alam niyo po, kapag nagmamahal ka, dapat nakikinig ka. Ang halimbawa, kasi madalas naman mag-asawa, ang inating ina-example, kapag sila ay nag-aaway, pareha silang merong point of view. Kasi naman ganito, pero hindi ko pa gusto. Ayan. Pareha silang ganon. Pero, sa tingin niyo po, magkakaroon po kayo ng love that area? Di ba wala po? Kasi po, nakakalimutan nila yung isa sa mahalaga. Dapat makinig. Tama po ba? Kasi kapag nakikinig ka, nagmamahal ka. Ayan po. Sabihin niyo po sa inyong mga asawa na may pagmamahal. Dapat talagang makinig po tayo. Hindi lang po sa vice versa po ito. Dapat nakikinig po tayo. Hindi lang yung ating point of view ang dapat masunod, yung kagustuhan natin. Dahil kayo ay iisa. Kung meron kayong mga pag-uusap na hindi nyo mapag-unawaan, baka pwedeng upuan ninyo tapos pwede nyo pag-usapan. Ang sabi po ng Panginoon, here, napakahalaga po nun. Here, makinig kayo. Kasi po ang mga Israelites, that time ay nais po ng Panginoon na sumunod talaga sila. Kaya po ang recipe na dapat hindi po nating makalimutan ay makinig or hear. This passage in Deuteronomy chapter 6:4-9 is a statement of faith in Judaism. Ang bawat religious na Jew ay minemorize po yan at inuulit yan sa panalangin nila araw at gabi. Hanggang ngayon, bawat sinago, service nila, yan ang panimulang babasahin at i-recite. Bago po sila mag-conduct ng service, ito po yung babasahin nila. Babasahin po nila yan. This passage is known as the Shema. Pag sinabi po natin Shema, it comes from the Hebrew word hear. Sabihin mo sa katabi mo, Shema. Ayan po. Ang ibig sabihin po ng Shema means to really pay attention. Dapat makinig ka. Pay attention sa Genesis 29 verse 33. It means to act on a request. Sa Psalms 27 verse 7, and it means to obey God's commandment. Sa Exodus 19 verse 5 at sa Mark 12, 28-29. Kapag ang isang tao ay nanalangin, he began the word Shema with a praise God, faithful King. The word Shema was repeated 248 times. They believe there are 248 parts of the human body. This indicates that the worshipper dedicates his or her whole body to serving God. Jewish laws require a greater measure of concentration of the first verse of the Shema than on the rest of the prayer. People commonly close their eyes or cover them with the palm of their hand while reciting it to eliminate every distraction
and help the concentrate on the meaning of the words. The first and the last word of the Shema verse are written in a larger print. The final word ekad should be prolonged the letter word, or mayroon po siyang ed, means witness and reminds Jews of their duty to serve as witnesses to God's sovereignty by leading exemplary lives. Anong ibig sabihin ng dito ni Jesus? Pinaalala po ni Jesus, ang sentro ng pananampalataya po natin at pagsunod po sa kautusan ay ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-ibig po ang pinakasentro at higit sa lahat. Gaya po na nabanggit sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. May pananampalataya, may pag-asa, pero dakila at higit po ang pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang unang point natin ngayon. Loving God is a command. Number 1 po, loving God is a command. Sa Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ang Greek word po nito is agapao, verb form po ng agape, the commitment of devotion that is directed by the will and can be commanded as a duty. To agapao someone means to actively, deliberately love him in a way that is selfless, sacrificial, and unconditional. Agapao is not just a feeling, it's a choice or a doing, a laying down my life even if you don't deserve it kind of love. John 3:16, yan po mga halimbawa. For God so loved the world. For God so agapao the world. 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. We agapao because He first agapao us. Matthew 22 verse 37, you shall love the Lord your God. You shall agapao the Lord your God. Ganyan po ang inutos sa atin ng ating Panginoon. Mahalin po natin ang Diyos. Kaya hindi dapat parang waiter ang turing ng Diyos Kaya hindi dapat parang waiter ang turing natin sa Diyos. Kapag may kailangan tayo, o kaya hindi dapat siya genie, na tatawagin lang natin siya kung nasaan po tayo ng kalagayan ng ating buhay or nahihirapan tayo. O kaya parang spare tire na maalala lang natin siya kapag may problema yung mga gulong natin. Kung may mga e-bike po kayo, mga sasakyan, maalala po natin ang Panginoon. Hindi po dapat gano'n. Ibig natin ng Diyos, ibigin natin ang Diyos, hindi kung dahil may kailangan tayo sa Kanya, kundi nais nating makipag-ugnayan sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Mamahalin po natin, loving God through our, una po, undivided loyalty. Ito yung being faithful to God no matter the cost. To reject the idolatry, choosing to be loyal to God over idols. Yan po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6, 12 to 15, or anything competes for our loyalty. No other master, no one can serve two masters. Sa Matthew chapter 6, verse 24. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag mahal po natin ang mundo, or mas priority po natin, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Loving God involves full aspect of human beings. What does it mean to love God? Sa verse 37, nabanggit po yun. Sa Mark 12 verse 30, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pagmamahalin po natin ang Panginoon, dapat priority natin siya. Higit sa ating mga trabaho, higit sa ating pamilya, higit po sa lahat ng mga businesses na meron po tayo, higit po sa lahat ng kahit anong ginagawa po natin sa buhay, sa pag-aaral natin sa eskwela, kahit saang area po, number 1 ang Panginoon. Hindi po siya dapat option. Siya dapat ang lahat, ang number 1 na mamahalin natin. Heart, our emotions, and affection should be centered on God. To
to say no to temptation, evil, and wickedness, to tell the truth rather than to tell a lie, no matter how embarrassing, costly, or awkward in telling the truth. Ganyan po ang pag-ibig. Sasabihin po natin yung katotohanan. Kapag nagdi-disciple po tayo, sinasabi natin sa ating dinidisciple, sa minente natin, minsan sinasabi natin, good job, napakahusay mo. Pero meron mga area na dapat kinokorek tayo sa kanila pag may nakikita po tayo. Hindi po dapat natin pinapabayaan na gawin nila yung mga bagay na... Kaya po nandito po tayo, tayo po ay mga discipler para magabayan po sila sa mga area po na akala nila yun ay tama. To maintain sexual purity in a world where pervasive sex is accepted outside marriage, to choose to fail in exam, rather cheat and pass it, to deliberately obey God even at the crossroad of life and as well as in ordinary decisions of daily living, to choose to forgive rather than retaliate or hide a hatred toward fellow men. Mas pipiliin po natin magpatawad kapag nagmamahal po tayo. Ganun po ang pag-ibig. Hindi po tayo hindi po tayo nag-grobe ang Kristiyano na paurong. Dapat po, nag-grow po tayo talaga. Aabante tayo sa growth po natin. Kaya po, kung ang inyong challenge sa life ay ang forgiveness, hindi po kayo makapagpatawad, maaaring ipanalangin po natin ang paulit-ulit ito sa Panginoon para tulungan po tayo ng Diyos na mapagtagumpayan po ang area na ito. Soul, our deepest being, our identity belongs to Him. Yung kaluluwa po natin, ito po ay sa Panginoon, hindi po natin ito pag-aari. Meron po tayong physical death, meron din po tayong death na yun nga po yung ating kaluluwa. Kaya kailangan po natin na habang nagsusulit po tayo sa buhay po na ito, kailangan po nating pag-usayan po ang mga bagay-bagay. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi po permanente ang buhay, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan. The soul is the inner man. It is the part of us that feels sorrow more deeply than the physical pain. Kung may mga pagkakataon na tayo ay nagluluksa, meron pong emotional pain, pero ito nga po, meron din pong pain. Yung ating soul din po ay nagluluksa din po. Spending time in meditation, Luke 10 verse 39, Mary gives importance to the discipline of solitude, listening and waiting before the presence of God, where we cultivate a habits of intimacy with God. Kailangan po magkaroon tayo ng personal talaga. Hindi lang po, tuwing may D-group ay nagbabasa tayo ng Bible, hindi po. Tuwing Sunday, saka lang tayo nakakarinig. Medyo nasa danger zone po tayo pag ganun, mga kapatid. Kapag tayo ay nakikinig ng Sunday lang ng preaching, ng Word of God, mga kapatid, nasa danger zone po tayo kung hindi po tayo nagkakaroon ng personal relationship or personal devotion sa Panginoon. Martin Luther said, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. To treasure God in our hearts beyond anything, everything, and anyone else. To thirst before God's heart beyond anything, everything, and anyone else. Next po natin is mind. Ito yung thoughts natin, ito yung decision natin. It should reflect our devotion to Him. Kapag nag-iisip po tayo, dapat laging tugma po sa salita ng Diyos. Dapat po laging ang decision maker natin ay yung Word of God o yung Panginoon, kung ano yung sasabihin niya. Kasi kapag nagdi-decision tayo, maaari po tayo magkamali. Kasi wala nga tayong personal devotion, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Paano nga ba natin maririnig ang Diyos? Kung hindi tayo nagbabasa, mga kapatid, hindi po natin maririnig ang Panginoon, ang tinig ng Diyos kung wala po tayong pagbabasa, pagbubuklat ng salita ng Diyos. Tayo po ay in response sa Panginoon, nananalangin tayo, mahalaga po yun. Yun po ang communication natin sa Panginoon. Pero kapag wala po tayong deeper intimacy sa Panginoon without having a devotion, hindi po natin malalaman kung anong sagot ng Panginoon. Nananalangin ka 30 years ago na gusto mo ganito ang magiging buhay mo. Pero sabi sa salita ng Diyos, itinatama tayo ng salita ng Diyos. Ipinapakita sa atin ano ba yung dapat nating gawin. Baka kasi desisyon lang natin ito. Tama po ba? Kasi ang pagkakamali ay nasa laging last part po yan. Pag tayo ay nag-i-inquire sa Panginoon, malaking bagay po na ating bibuklat po ang ating Biblia.
The mind is the seat of reflective consciousness. What is said of the heart is said of the mind. What is said of the mind is said of the heart. Konektado po ang puso at isipan. Kaya minsan, sabi nila, sino ang susundan mo sa pag-ibig? Yung puso mo ba o yung isipan? Konektado po yan. Kung ano pong lumalabas sa puso, yun naman po ang nasa isip natin. Ganon din po kung ano ang nasa isip natin, yun din po ang nasa puso natin. Kaya po, sinasabi ng salita ng Diyos, above all else, guardiyahan po natin ang ating puso. Kasi baka magkamali po tayo. The two are almost interchangeable. It is the mind where there is conscious knowing and conscious understanding. To take every opportunity to learn and understand with all our strength naman po, strength is the physical ability, the capacity to do things. To obey God with all our physical energy. Yun ang strength natin. Dapat nadilingkod tayo. Kahit despite or ano bang kapaguran meron tayo sa bahay, malakas tayo. Ito yung palakasan natin. Ito yung charger natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kapag ganun po ang mindset nyo, mga kapatid, yun po talaga ang tunay na paglilingkod. Kahit pagod na pagod ka na sa buhay, sa trabaho mo, pero naglilingkod ka sa Panginoon, alam kong pagod ka physically, pero merong joy sa puso mo. Something is recharging you. And that's serving. Naglilingkod ka ng tunay sa Panginoon. Hindi ka hindi ka complaining Christian. Kumain, pagod ka nga buong araw na ako dito, hindi. Kundi tinatama ng Diyos ang puso mo. Tama ang ang setting ng puso mo na kahit pagod na pagod ka na, pupunta ka. Okay po? Dahil ikaw ay committed Christian. Tama po? Hindi ka complaining, hindi ka din complying Christian. To obey God and serve Him with all our energy is to do our utmost in helping build God's kingdom in our youth and adulthood. Even our golden years, research tells us that normally we are at the height of our physical strength when we are between 20 to 30 years old. And at the height of our intellectual powers, between 40 to 50, between 30 to 40 are transition years between our physical strength and our intellectual maturity. After 50, it is more or less the gradual diminution of everything except perhaps our wisdom, experience, and spiritual depth. While physical strength may decline and intellectual sharpness may slow, life experiences, lesson, and spiritual maturity often go deeper. Hindi dahil nanghihina po tayo, hindi dahil nagsha-sharp na ating pag-iisip, bumupurol na yung ating kaisipan, ay wala nang yung mga experiences natin, yung mga natutunan natin sa buhay when we are in a younger age, ay wala na pong saysay. Mahalaga po yun Many find that their later years are marked by a greater understanding of life, a stronger faith, and a deeper love for God and for others. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Habang may lakas pa po tayo mga kapatid, habang malakas pa ang ating mga buto-buto, ibigin po natin ang Diyos ng buong lakas. Kapag wala ng lakas, ibigin pa rin ang Diyos sa iba pang paraan. Hindi po tayo mauubusan ng paraan para ibigin ng Diyos. May 4 na klase daw ng buto sa church. Anong klase kaya yung buto na yon? Tingnan po natin kung anong buto or saan kang area na ito. Unang-una, the wishbones. Una po natin is wishbones. Wishing somebody will do something about the problem. Sila yung naghahanap ng ibang gagawa ng gawain. Huwag na lang sila. Pangalawa is the jawbones. Doing all the talking but not doing anything. Sila yung maraming masasabi, pero ayaw mag-ambag. Walang ambag. Kaya yung iba naman, ayaw na rin kahit magsalita. Kasi pag nagsasalita, hindi naman ginagawa. Number 3, the knuckle bones. Those who knock everything, sila yung laging may kine-question. Ayan. Laging may nire-reklamo, hindi nasasatisfy at wala man lang appreciation. Yan po ang knuckle bones. And the 4th one is the backbones. Those who carry the brunt of the load and do most of the work. Kahit hirap na. Yung backbones po, hirap na sa paglilingkod, sa serving niya, sa church, sa ministry, sa Panginoon. Ito yung mga silent workers. Tahimik lang po sila. Sila po yung mga prayer warriors, pwede ganon. Sila yung mga gagawa. Hindi titigil hanggang hindi pa po tapos.
Sila yung mga unsung heroes that doesn't wait for things to happen. They make things happen. Yan po yung mga backbones ng iglesia. So, which one are you dyan sa apat po na yan? May nagsasabi po dyan. Anyway po, yan po ay ang source po niyan yung Bits and Pieces. That was written October 15, 1992. Diyan po matatagpuan sa page 16 and 17. Paano nga ba natin may papakita ang love natin sa Panginoon? That's the question. Unang-una, worship. Prioritizing God in all our daily lives through prayer, reading His Word, and worship. Laging package po ito. I-prioritize natin ang Panginoon. Dapat meron tayong panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at the same time, aawit po tayo. Gaya ng sinabi ni Marie kanina dito sa kanyang tinanong siya ni Jem, bakit kaya kailangan mag-worship? Package po yun. Binubuksan po ang ating spiritual para mas maging tayo ay makinig po sa nais ng Panginoon. Yun po ang talagang ibig sabihin po nun. Next is obedience. John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. Next one is trust. Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. May papakita po natin ang pagmamahal sa Diyos kapag tayo ay nagtitiwala. Hindi sa sarili po nating lakas, kundi sa pagtitiwala po natin na hindi natin alam ang nais ng Panginoon, ang nais niyang isurprise sa atin o gawin niya sa atin. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Next one is serving Him, living for His glory and not our own. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi para sa ating sarili, kundi po ang kapurihan ay laging sa Panginoon. Pangalawang point po ng ating passage, loving others as ourselves. Dalawa lang po ang main point po natin. Una, loving God with all your heart, strength, soul, and mind. Pangalawa po natin, loving others as ourselves. Love your neighbor as yourselves. Yan po yung nabanggit. Paano ipapakita ang pagmamahal sa iba? The New Testament Church give us a glimpse of showing our love to others. Ito pong empty church, pinapakita po dito sa Acts chapter 2, verse 44 to 45. Ang sabi niya dyan, all were together and had everything in common. Sama-sama po sila. Pero may pagkakaiba po sila. Pero ano pong ginawa nila? They love. Pinakita po nila ang pagmamahal. Nag-gather po sila, everyday nga po yung pag-gather nila eh. Unlike sa atin, once lang po, a week. Pero sila, nakikita po sila. Ngayon, ang tanong ng iba, paano na yung mga kabuhayan nila? Paano sila nabubuhay? They trust the Lord. Si Lord po ang kanilang sustainer. Pangalawa, sold property to give to the needy. Binenta po ang kanilang mga property. Tayo po, nag-aagawan po tayo ng property. Ang tao po ngayon nag-aagawan sa property. Ito po sila, binenta po ang kanilang mga property para po sa mga kailangan. Salita po dito ng Diyos. Salita po ito ng Diyos. Hindi po ito sinabi ko lang. Ito po ay salita ng Panginoon. Mababasa po yan doon sa Acts chapter 2. Paano kaya natin mai-apply ito sa ngayon? It's easy for us to say, I love you with the love of the Lord. But can we say, you're my brother, sister, you're my responsibility. When you have a need, you can come to me. Kapatid kita sa Panginoon, kapag may problema ka at pinagdadaanan, pwedeng sabihan mo ako. Kasi madali lang sabihin na mahal kita sa Panginoon ng buong puso. Mahal kita sa Panginoon. Hindi natin kailangan ipaalam pa sa lahat, pero gawin natin tumulong sa mga kapatiran at mga taong may pangangailangan. Hindi kailangan malaki, basta bukal po sa loob. And that is loving our neighbors. Makikita po dyan na nagmamahal po tayo sa neighbors po. Sa ating pagbibigay ng tithes and offering, nagagawa po natin yan. May slot dyan na, ayun nga po yung mga pwede mong ibibigay sa mission, sa benevolence, pwede in any area. Special offering po ang tawag doon. Kapag nagbibigay po tayo or nakapagbibigay po tayo,
nagagawa po natin ang mga bagay po na ito. Sa panahon pong ito, na kung ang malabas sa kaba ng church, yun din ang pumapasok. Wala po tayong extra, kailangan natin magtipid at the same time ay mag-extend pa sa ating pagbibigay. Kasama po ang pagmamahal natin sa iba at ang generosity. Ngayon, sino po yung neighbor na tinutukoy dito? Lahat po. Everyone, kahit ang pamilya mo, neighbor mo siya. Yung friends, yung coworkers, strangers, and kahit yung kaaway mo, neighbor mo po yan. Lahat po ay neighbor mo. Yan po ay matatagpuan sa Luke chapter 10, verse 25 to 37, the Good Samaritan. Kaya ang ginawa po ng Samaritana, nung narinig niya po ang good news, nalaman niya na ang Messiah ay nakausap niya ang Messiah, ang sinare niya talaga ang mabuting balita. Hindi po siya tumikom, kundi ibinahagi niya po sa kanyang mga neighbor ang kabutihan po ng Panginoon. Paano po natin mamahalin ang iba? How do we love others? Kailangan po natin ng compassion and kindness. Kailangan meron tayong awa. Kailangan kind po tayo. Sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another. Pangalawa, forgiveness. Just as Christ forgave us. Kasi ang Diyos na nga po ang nagpatawad sa atin, tapos tayo, mahihirapan pa tayo magpatawad. Pangatlo is serving others in Galatians chapter 5 verse 13. Serve one another humbly in love. Kailangan po pag naglilingkod po tayo sa isa't isa, mayroong pagmamahal po talaga na makikita. And yung last po is speaking life. Using our words to encourage and build up. Kailangan yung mga sinasabi po natin ay maingat po tayo sa ating mga sasabihin. Kahit man ito ay minsan pabiro, baka nasasaktan natin yung someone na ganito. Kailangan po yung mga lumalabas sa atin ay yung ito po ay yung identity natin sa pagiging Kristiyano, na ito ay magbibigay ng buhay sa Kanya. May encourage siya. Okay lang po na may mga correction, walang problema po doon kasi yun po, kailangan po ng pag-ibig ay mayroong katotohanan. Kailangan po ng katotohanan ay mayroong din pong pag-ibig. The connection between loving God and loving others. May connection ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. In 1 John chapter 4 verse 20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Mahal niya ang Panginoon pero ayaw niya sa kanyang kapwa, nagsisinungaling siya. Our love for God should overflow into how we treat others. Kailangan po, kung paano natin itratong iba, diyan makikita na tunay po nating minamahal ang ating Panginoon. Hindi po makikita kung gaano ka-devoted personally sa Panginoon, hindi po doon, kundi how you treat others. Kung talagang kung paano ka makisalamuha, makipagkapwa sa kapwa mo, doon po makikita ang pagmamahal mo sa Diyos talaga. Loving others is proof that we truly love God. Yan po ang proof. Kapag minamahal po natin ang lahat po dito, wala po tayong anger, wala po tayong grudge sa ating mga puso, ito po ang pruweba na ikaw ay tunay nagmamahal sa Diyos. Amen po? Okay po. In testimony po, wala po pala. Conclusion po pala, in conclusion, a life of love. Love is not just an emotion. Ang pag-ibig po, hindi lang po siya emotion, kundi ito po ay isang action na ginagawa po natin. Jesus modeled perfect love through His sacrifice. Modelo po ito ng ating Panginoong Jesus na matatagpuan po sa John 15 verse 13. When we love God, first, loving others naturally follows. Kapag minamahal po natin ang tunay ang Panginoon, it flows naturally. Natural po yung magmahal ka. Natural po yung wala kang kinikimkim na sama ng loob kung magkaroon kayo ng conflict. Kahit po sa mag-asawa, natural po ang magkaunawaan, magbigayan, magkapatawaran. Dahil po, ang point dito ay mahal niyo po ang Panginoon. Natural po na mag-flow po ang lahat po ng iyan. So meron pong challenge. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Am I loving God with all my heart, soul, and mind?
Kayo po ang makakasagot nito. Minamahal ko nga ba talaga ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at aking buong pag-iisip? Priority ko nga ba ang Panginoon? Higit pa sa meron akong pinagkakaabalan sa pamilya, sa trabaho, priority ko nga ba ang Panginoon? Am I showing Christ's love to those around me? Pinapakita ko nga ba yung pag-ibig ng Diyos doon sa mga taong nakakasalamuha ko? Itong loving God and loving others, ito po yung distinctive buhay po natin na mahalin po natin talaga ang Diyos at mahalin po natin. Kaya po, hindi lang po dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, kundi magawa po natin. Bumaba po ang Panginoon, hindi dahil maibigay lang ang kanyang bugtong na anak, magsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kundi po ipamuhay rin po natin ang pag-ibig po natin sa Panginoon at sa ating kapwa. Mga kapatid, pinapanalangin po natin na ipamuhay po natin itong greatest commandment na ito araw-araw at isabuhay po natin ang mga bagay po na ito na ipinagkakaloob po sa ating Panginoon. Ayan po, alam ko po na talagang ito po ay nais ng Panginoon na tayo po ay magmahalan, tayo po ay magbigayan, tayo po ay magkapatawaran, tayo po ay mahalin po talaga natin. Pakinggan po natin, mag-submit tayo sa isa't isa. Dapat hindi lang sariling point of view mo, dapat laging kasama yung papakinggan mo siya lagi kasi tunay kang nagmamahal. Kasi kung hindi mo siya papakinggan, hate mo siya. Pero minamahal mo ang Diyos, ang sabi doon, ay nagsisinungaling ka. So, kailangan po, ang mga bagay po na ito ay may practice po natin na kapag nagmamahal tayo sa Diyos, ay tayo po, ay ito pong lahat ng itong nabanggit po natin ay nag-flow na lang po. So, mabuti po ang Panginoon na tayo po ay patuloy pong ibinabalik sa kanyang pag-ibig dahil ito ang nais ng Panginoon. Tayong lahat ay magmahalan po. Wala pong anything na dapat tayo. Kahit po sa pamilya nyo, nag-i-struggle ka sa family mo, kahit kung sino mang family meron ka, nag-i-struggle ka sa kanyang ugali o sa anuman, sa katrabaho mo, tandaan mo, neighbor mo yan, kapatid. Kahit yung family mo, yung katrabaho mo, kaklase mo sa eskwelahan, neighbor mo yan, at wala kang ibang gagawin kundi mahalin mo ang kapwa mo na yan. Amen po? Amen po. Sige po, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Pwede po bang tinatawagan po natin yung mga mothers po sa harap para ipanalangin po natin sila. Isama po natin sila sa panalangin as we close as well. And dahil ngayon po ay Mother's Day, i-lay hands po natin at alam natin na ang isang magulang po, dito po sa harap lahat po ng mga magulang, lahat po ng mga magulang natin ay biyaya po ng ating Panginoon at kailangan po natin i-extend po ang ating extend po natin yung blessing po sa kanila. Ayun po. Sila po ay mga biyaya ng Panginoon. Kaya tayo po tayo lahat, as we close din po sa panalangin, i-extend po natin yung ating hands po sa ating mga magulang po, sa ating mga nanay po na naririto at ipag-pray po natin. Let's speak blessing upon them dahil talagang sila po ang ilaw ng tahanan. Alam niyo po, kung ito po, nangihilaw po, ang liwanag po ng GHQ Katuparan. Kasi ilaw nga po sila eh. Ayun po, so kailangan po natin mahalin din po natin ang ating mga magulang. Kung sila ay asawa niya po, mahalin niyo po sila despite of what you can see about them. So lahat po, extend po natin ang ating hands sa kanila and then speak blessing upon blessing po sa life nila. Then, sabay-sabay po tayo manalangin sa kanila. Then, i-close ko po sa prayer. Sige po. Maraming salamat po. Salamat po. Blessing po ng mga
Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nanay po namin na naririto, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, hindi po simple ang maging isang ina, Panginoon. Hindi po simple, Panginoon, ang magpalaki ng isang anak, Panginoon. Hindi po simple ang lahat ng ito. Kaya, Lord, kami po ay nagkakaisa bilang isang kongregasyon, Panginoon. Lord, we extend blessing and prayer upon them, Panginoon. Na Lord, patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang ingatan ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang pamamalagi. Maging sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyo, ang patuloy naming dalangin, Panginoon. Lord, bigyan mo sila lagi ng kagalakan to serve you more, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang mga nanay namin na naririto, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy kang kumilos sa buhay nila, Panginoon. Ano man, O Diyos, yung kanilang mga struggle sa buhay, Lord, lagi mong ipakita, lagi kang magpakilala sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay nung simula na nakakilala sila sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya this day, Father God, this Mother's Day, Panginoon, Lord God, patuloy, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan sa buhay nila, Panginoon. Na lagi mo silang pagpapalain, Panginoon. Lagi mo silang iingatan, Panginoon. Lagi sila, Panginoon, Lord, maging ilaw ng tahanan, Panginoon. Sila po, Panginoon, ang magiging gabay sa mga anak ng bawat isa, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na manurture ang kanilang mga anak, Panginoon, sa pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Lord God, salamat po muli sa mga nanay na naririto. Patuloy ang dalangin namin at wala po kaming hangad, kundi ang patuloy na pagpapala at ang pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Extend mo at buksan mo lagi ang pagpapala at bintana ng iyong kalangitan sa kanila, Panginoon. Ma-receive nila, Panginoon, all the days ng journey nila bilang isang magulang, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, minsan pa din sa aming salita na napag-usapan, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na tapat at dakila po kayo, Panginoon. Ang nais mo sa amin ay magmahal kami sa iyo, Panginoon, at sa aming kapwa, sa lahat ng aming nasasakupan, Panginoon, o nakakakilala o kilala namin, Panginoon. Lord God, ito ang nais mo, Panginoon. Kaya, Lord, kung meron man, Panginoon, sa amin, nag-struggle sa area ng pagmamahal sa kapwa, Lord God, patuloy, Panginoon, na busugin mo ng pag-ibig mo. Lagi mong, Lord, ulanin at i-shower mo, Panginoon, ng pag-ibig mo na, Lord, umapaw ang kadakilaan mo at pag-ibig nila sa iyo. Nang sa gayon, O Diyos, ay ma-extend, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang kabutihan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Lord, sa mga area, Panginoon, na nahihirapan po ang bawat isa sa amin man, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Huwag niyo po kaming bibitawan. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magpasakop sa iyong salita, Panginoon, at nais mo para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ito ang nais mo. Bumaba ang Panginoong Jesus. Hindi lang, Panginoon, para maligtas sa sala ang bawat isa sa amin, kundi kami ay mag-ibigan dahil sa paraiso ang nais mo, Panginoon. Doon sa lugar na iyon ay nagmamahalan. Wala ng pain, wala ng grudge, Panginoon, wala ng anything na magkukos, Panginoon, ng division, kundi puro pagmamahala na ng Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa araw na ito dahil pinakita mo mabuti kang Diyos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, ang dalangin namin, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa journey ng aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy kaming matuto, Panginoon, at i-humble namin ang aming mga sarili as we grow, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Sa amin po pansamantalang paghiwalay sa umaga nito, baon-baon po namin ang pag-ibig mo, baon-baon po namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na presensya kasama namin, Panginoon, maging sa aming mga tahanan. Lord God, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magbatian po tayo. Dito sa public. Dito lang muna rin din.
Bye.